Ang tulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Nung hindi ko pa naipapahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angking. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan 1:9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo. Ay tamis na kanyang balita na nagliligtas. Kahapon ngayon kailanman si Jesus ay tapat. Pag-ibig niyang kahabagan ay di nagmamaliw. Ang
Gawa 4:8-12. At si Pedro na puspos ng Espiritu Santo ay sumagot sa kanila, "Kayong mga pinuno ng bayan at matatanda, kung kami sa araw na ito'y sinisiyasat dahil sa kabutihang ginawa sa isang taong may kapansanan na tinatanong kung paano napagaling ang taong ito, dapat malaman ninyong lahat at ng buong sambahayan ng Israel na nakatayo ang taong ito sa inyong harapan na walang sakit sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret na inyong ipinako sa krus at binuhay ng Diyos mula sa mga patay. Itong si Jesus ang bato na itinakwil ninyong mga tagapagtayo, ang siyang naging batong panulukan. Walang kaligtasan sa kanino paman, sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas. Sa pangalan ni Jesus. Ang kahulugan ng pangalang Jesus ay ang Panginoon na nagliligtas. Sinabi ng anghel kay Jose na si Maria ay manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag sa kanya ay Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Kasama sa pagliligtas ng Panginoon ang pagpapagaling ng karamdaman. Pinalayas niya ang mga espiritu sa pamamagitan ng salita at pinagaling ang lahat ng mga may sakit. Ito ay upang matupad ang sinabi sa pamamagitan ni Propeta Isaias. Kinuha niya ang ating mga sakit at pinasan niya ang ating mga karamdaman. Sinabi ni Apostol Pedro na ang lumpo ay gumaling sa pangalan ni Jesus na ipinako sa krus at muling binuhay ng Diyos mula sa mga patay. Tanging ang pangalan ni Jesus ang ibinigay ng Diyos sa mga tao para maligtas. Awit 23. Ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinahihiga niya ako sa luntiang pastulan, inaakay niya ako sa tabi ng mga tubig na pahingahan. Pinanunumbalik niya ang aking kaluluwa, inaakay niya ako sa mga landas ng katuwiran, alang-alang sa kanyang pangalan. Bagaman ako'y lumakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan, sapagkat ikaw ay kasama ko, ang iyong pamalo at ang iyong tungkod, inaaliw ako ng mga ito. Ipinaghahanda mo ako ng hapag sa harapan ng aking mga kaaway. Iyong binuhusan ng langis ang aking ulo, umaapaw ang aking saro. Tiyak na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga araw ng aking buhay, at ako'y maninirahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Ang ating pastol. Dahil ang Panginoon ay kanyang pastol, si David ay sumampalataya na tiyak na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa kanya sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay, at siya'y maninirahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Ang Panginoong Hesus ang ating pastol na nagkatawang tao. Inialay niya ang kanyang buhay para sa atin, at siya ay binuhay ng Ama mula sa mga patay makaraan ng 3 araw. Unang Juan 3:21-24. Mga minamahal, kung tayo'y hindi hinahatulan ng ating puso, tayo ay may kapanatagan sa harapan ng Diyos. At anumang ating hingin ay tinatanggap natin mula sa Kanya, sapagkat tinutupad natin ang Kanyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalugod-lugod sa Kanyang harapan. At ito ang Kanyang utos, na manampalataya tayo sa pangalan ng Kanyang anak na si Jesucristo, at tayo'y mag-ibigan sa isa't isa ayon sa ibinigay niyang utos sa atin. At ang tumutupad ng kanyang mga utos ay nananatili sa kanya at siya sa kanya. At dito'y nakikilala natin na siya ay nananatili sa atin sa pamamagitan ng Espiritu na kanyang ibinigay sa atin. Ang utos.
Tayo ay may kapanatagan sa harap ng Diyos at tinatanggap natin ang ating hinihingi sa Kanya kung tinutupad natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang Kanyang utos na manampalataya tayo sa pangalan ng Kanyang anak na si Jesucristo at mag-ibigan sa isa't isa. Sa paraang ito ay nananatili tayo sa Diyos at ang Diyos ay nananatili sa atin. Ang Espiritu Santo na nananahan sa atin ang nagpapatutuo nito sa atin. Juan 10:11-14. Ako ang mabuting pastol. Ibinibigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan at hindi pastol at hindi may-ari ng mga tupa, kapag makitang dumarating ang asong gubat, ay pinababayaan ang mga tupa at tumatakas, at inaagaw sila ng asong gubat at ikinakalat. Siya'y tumatakas sapagkat siya'y upahan at walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol, kilala ko ang sariling akin, at kilala ako ng sariling akin, gaya ng pagkakilala sa akin ng Ama, at ng pagkakilala ko sa Ama, at ibinibigay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Ang ibinigay sa atin. Ang Panginoong Hesus ang ating mabuting pastol. Ang ibinigay niya sa atin ay ang kanyang sariling buhay. Siya ang ibinigay ng Ama na kabayaran para sa kasalanan ng sanlibutan. Siya ay muling binuhay ng Ama at sa pamamagitan niya ay ibinigay sa atin ng Ama ang buhay na walang hanggan. Ang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may tinanggap na patutuo mula sa Diyos tungkol sa kanyang anak. At ito ang patutuo, na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Isang kawan. Hindi lamang mga Hudyo kundi pati mga Hintil ang mga tupa na kabilang sa kawan ng Panginoong Hesus. Ibinigay ng ating mabuting pastol ang kanyang buhay para rin sa mga Hintil. Sinabi ng Panginoong Hesus, mayroon akong ibang mga tupa na wala sa kulungang ito. Kailangan ko rin silang dalhin dito at kanilang papakinggan ang aking tinig. Kaya't magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama sapagkat ibinibigay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang nag-aalis dito sa akin kundi kusa kong ibinibigay. May kapangyarihan akong ibigay ito at may kapangyarihan akong kunin itong muli. Tinanggap ko ang utos na ito mula sa aking Ama. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, binuhay na muli, at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain.
Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ipagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.